Sa sobrang madali namin papunta sa Palawan, meron kaming naiwan na importante. Tulog pa kasi si Kitty niyan, 6 AM yung flight, and binuhat lang namin siya. Nakalimutan namin yung shoes. Buti na lang, kasama namin yung mga pinsan ni Kitty, and nakahiram kami ng beach shoes. Pwede na yan, kesa wala. Ito nga pala yung ganap namin from Christmas until New Year. So before yung Palawan trip namin, pumunta muna kami sa may Tagaytay and nagstay din kami sa Pansol. Yung parents ko kasi and family ng sister ko sa Palawan talaga nakatira. Actually ako, sa mga hindi nakakaalam, lumaki ako sa Palawan. So for Christmas, sila yung dumayo sa amin. Nanood din kasi kami ng Disney on Ice. Anyway, posted na nga pala yung vlog nun. Sulit talaga yung Disney on Ice kasi hanggang ngayon may hangover pa yung mga kids. Hulaan nyo yung kinakanta ni Kitty. O diba, may pagdilat pa nga ng mata. Ang sarap nga rin pala ng ligo namin dito kasi medyo maulan tapos pag Pansol, 'di ba, warm yung water. So makikita mo talaga na umuusok siya. So yun, habang busy pa yung mga kids maglaro, yung sister ko nag-start na mag-prepare ng food. Meron pala siyang restaurant sa Palawan, Empanada Princess yung name. Tapos si Daddy Chan naman yung naka-assign sa pagluto ng steak. At may pagpa-simflex pa nga. Iba pa rin talaga kapag ginigrill yung steak, mas smoky yung flavor, ang sarap. Tapos yung sister ko, nag-cook din pala ng shrimp for us, favorite ko to. Buti na lang din pala, nagpack ako ng mga stickers, books, and mga small toys. Enjoy na enjoy si Kitty and yung cousin niya na si Hailey. Yung mga iba pala niyang pinsan, hindi niya masyado kilala kasi nga taga Palawan sila. Kasi nasabihan ko siya na whenever we get together, you make sure na magbabonding tayo kasi nga, hindi always ganito. I mean, minsan lang kasi tayo nakakapagkita-kita. Tulad din ng family nila Daddy Christian since nasa abroad nga sila. So, nung Christmas Day, nag-video chat na lang kami. Before nga pala kaming bumalik sa Manila, dumaan muna kami sa house ng uncle ko. Nakiswimming din kami. Yung naunang clip kanina, dun sa may jacuzzi, doon nakiswimming kami. Tapos, nanood din kami ng mga fish and nakipag-play with Milo the dog. Tawag ni Kitty, hot dog dog. Tapos kinuk na rin pala ni Daddy Christian yung remaining na steak na dala natin kasi may nagregalo sa amin lahat ng family ng steak. Kaya busog na busog talaga tayo sa steak for today's video. So kung yung unang araw ginrill, yung today naman in-oven muna bago niluto sa frying pan with super daming butter kaya ang sarap niya. So tara, kain tayo! Naglaro nga rin pala kami ng mga games after kumain. So ayan, posted na to separately doon sa page namin about fam. Yung brother ko nga pala, yung nag-prepare ng mga games. Tapos kami naman, nagdala rin kami ng mga board games. Alam nyo naman, kami talaga ni Daddy Christian, hobby talaga namin yung mag-board games with family and friends. And tinuturuan na nga rin namin si Kitty. Marunong na siya ngayon mag-uno. Anyway, part 2 na lang para sa Palawan trip. Ayun lamang, abaw! Asensado na yung mga floating cottage dito sa Palawan kasi meron na silang porta potty. Yan kasi yung concern ko nung first time namin na magfo-floating cottage. Sabi ko, paano kapag na number 2 ka na? Anyway, nung nakauwi na kasi kami sa hometown ko, syempre dinaanan muna namin yung house ng parents ko. Nag-iwan lang kami ng mga gamit and nagbihis. Tapos dumiretso na nga kami dito sa may floating cottages. Actually, isa talaga to sa mga favorite kong pinupuntahan tuwing uuwi ako sa Palawan with my family. Ang saya kasi nito, yung buong cottage ninyo, hihilain ng small na pump boat. Dadaan kayo dyan sa mga mangroves. Tapos magpa-parking kayo dun sa pinaka sandbar or swimming area. By the way, bago nga lang pala yung ginagawang bridge na nasa gilid. Nung last time na pumunta ako, wala pang ganyan. Super lapit nga lang din pala nito sa airport. Kaya nga after namin mag-landing, dumiretso na kami agad dito. Yung nakuha nga pala naming cottage ngayon, meron siyang butas sa gitna. So parang meron kang private pool. Anyway, nung nakapark na nga kami, ayaw ni Kitty mag-swimming. Yun pala, antok na antok na. Ang gusto ko nga rin pala dito, meron na silang grilling area. So, ayan, nag-ihaw si Honey, yung brother-in-law ko, ng chicken. Meron din palang mga hotdogs at saka liempo. Ayan, si Daddy Chan naka-assign sa pag-chop. Sister ko naman, super prepared. Nagdala talaga siya ng pangluto. And alam niya rin how much I love shrimp. Kaya talagang binusog niya ako sa iba-ibang type ng luto ng shrimp. Thank you so much, Achi P. Ito na nga pala lahat ng mga naihaw na food. And kumain rin pala ako ng lato. Dito lang ako sa Palawan nakakakain
kumakain nito, para siyang popping boba na maalat. O kailangan mo siyang isawsaw sa suka. Anyway, after kumain, ayan, nag-swimming na nga kami ni Daddy Christian habang tulog pa yung alaga namin. Aba. Pero maya-maya, nagising na rin si Kitty and naglaro agad sila ni Hailey ng sand. Buti na lang din nakabili kami ng mga sand toys. Ang dami rin palang dumaan ng mga airplanes habang nagsistay kami dito. Ayun nga lamang, nakalimutan ko na kung ilan. Aba, oh. Isa pa pala to sa binabalikan ko aside dun sa floating cottage kapag umuwi ako dito sa hometown ko. Not necessarily dito sa restaurant na to, basta yung tinatawag namin na chowlong. Actually, mas kilala siya as pho or beef stew. Basta Vietnamese food siya. And as a Palawanya girly, talagang kinalakihan ko na to, kaya hinahanap-hanap ko rin talaga siya. Ito yung comfort food ko na kapag kinain ko, it will always remind me of home. Aww. Anyway, ayun lamang for today. Abaw, tara, kain tayo. Inulan kami ng bongga nung nag-island hopping kami sa Palawan. Actually, before kami umalis, maganda yung weather. Ayan, maaraw pa nga. By the way, iba na rin talaga tong hometown ko. Upgraded na. Dati parang mga wooden planks lang. Ngayon, iba na yung lakaran. So for today, apat talaga originally yung nakaschedule na pupuntahan namin na mga islands. Kaso nga, bigla kaming inulan nung after namin mag-lunch. So yung first island nga pala na pinuntahan namin is yung Starfish Island. Although wala ako masyadong nakitang starfish. And dito nga pala sa island na to, medyo coarse yung sand. Parang mabato siya. Actually, makikita mo kahit nung dumaong kami, mabato talaga. Although, nag-enjoy yung mga kids dito maglaro ng mga sand. Nagdala yung sister-in-law ko at saka yung sister ko, nakabili rin sila. Dito na nga rin pala kami nag-set up para sa lunch namin. Included na nga pala to sa binayaran namin sa boat. The best talaga yung feeling nakakain kayo ng ganito sa may tabing dagat kasama yung buong family. Yun nga lamang, nag-start na ngang dumilim ang paligid. At nagsimula na ngang umulan ng malakas. Kaya nag-decide kami na lipat na lang muna kami dun sa isang island. Buti na lang din na kahit may ulan, kalmado pa rin yung dagat. So hindi nakakatakot lumipat dun sa may kabilang island. If I remember correctly, mas malayo kasi yung Starfish Island, kumbaga pabalik na kami nito. Ang lamig nga lang nung hangin, kaya nag-decide kami na instead of magstay sa cottage, lumublob na lang kami sa water kasi sa totoo lang, mas warm pa yung tubig. Iconic nga rin pala tong diving board sa may Luli Island. Naalala ko, bata pa lang ako, meron na niyan. Anyway, New Year's Eve nga pala to. So, nung pag-uwi namin, meron kaming lechon and crab for dinner. And nagluto rin pala yung sister ko and brother-in-law ko nitong balbacoa. Dahil nga nasa Palawan tayo, syempre, susulitin na natin yung pagdagat. For our last day, pumunta kami sa Pakpaklawi. Long beach siya, as in mahaba yung pinakalakaran. Parang less than 1 hour lang ito from the city. Tapos, pwede ka mag-park sa tabi lang mismo ng cottage ninyo. And yung cottage, tapat niya rin yung beach. Mas fine din yung sand and kapag hindi siguro maulan, mas malinaw yung water. Masaya naman yung island hopping, although medyo hassle din talaga, lalo na yun, nasubukan naming ulanin. Dito, mas chill, mas relax, and na-enjoy talaga namin yung dagat. Parang mas safe din siya sa kids kasi actually mababaw lang to nakabend lang yung knees namin. Kung titignan mo, parang ang layo na namin sa shore, pero abot na abot pa rin even sa 4'11 girly like me. Abaw. Enjoy na enjoy rin pala kami mag-catch ng waves. As in, sumasakay kami sa salbabida tas nagpapaanod kami. Although yung mga kids, parang most of the time, nasa may sand lang talaga sila naglalaro. Pati na rin si Daddy Christian, o diba, gumawa pa nga ng mini volcano. Abaw. Ayun nga lamang, medyo marami nga palang seaweeds nung pumunta kami. Hindi ko sure kung may kinalaman yung ulan. But nonetheless, super nag-enjoy naman kami. Anyway, ayun lamang for today. Bye!